Hello po, si Nick Mega Love, shout out, and thank you so much po sa pag-watch po ng ating video. So ito po ang mukha natin ngayon. Sobrang lamig po talaga dito, guys. 3 degrees na po dito. Sobrang lamig, and dito pa po ako sa park nagtatambay, waiting pa po ako mga 1 hour pa. Kaya ganito. Sasagutin ko po ngayon ang iyong tanong. Sis, yung sahod na natitira, nakakain naman ba ng wasto dyan? Kasi balita ko maliit lang daw sahod dyan. Nasilik pa naman ako as housekeeper. So, kami dito po Sisi Koy, and nasilik ka na po as housekeeper. So, sa sahod naman, medyo konti lang po ang sahod dito. Pero kung i-compare mo po dyan sa Pinas, kung sakaling, kunyari, mga regular na ano ka lang dyan sa Pinas, hindi mo din yan makikita dyan. Kasi dito, makakain ka na naman yan sa sahod mo. Kahit medyo konti nga lang iba, compare mo sa ibang mga skills or trabaho dito sa Japan, konti lang talaga yung sahod as housekeeper. Pero, yeah, makakain ka na naman po yan. Kasi, siguro sa babae, kung gusto mo talagang kumakain ng mga 2 lapad sa isang buwan, kasya naman ata yan. Kasi ako, mga 1 lapad guray ganun, or 1 lapad kasya nga yan kung magtitipid. Hindi naman sa tipid na yung hindi ka na kumakain, ganun, kumakain pa din. Kasi may mga mura din namang mabilin, kagaya ng magluto ka ng sarili mong pagkain, ganun. So, makakatipid ka kaysa bili ka ng bili dun sa mga convenience store, mga ganyan. So, yun po, makakain naman po. Yun. So, try mo lang po yung housekeeper. Baka yan lang po yung stepping stone mo po dito na makapunta ka po dito sa Japan or makabalik ka po dito sa Japan. Pwede ka namang mag-transfer. Kunyari, hindi natin alam kung anong mga mangyayari o mga opportunity na darating dito sa Japan. Kasi after ng housekeeper, kung ayaw mo na, pwede naman sila mag-recommend na after 5 years, pwede kang matransfer sa ibang skills. Kung gusto mo, kunyari, caregiver, mga ganun po. Yan lang po, Sisi Koy. Thank you so much po sa pag-comment. And thank you sa pag-watch. Ingat po palagi. And see you soon here sa Japan. God bless you.